Hey, napapansin nyo ba mga kaibigan na bumabagal ang iyong computer? Or gusto nyong mag-reformat ng computer? Or balak nyong i-reformat ang computer nyo? Walang problema mga kaibigan. Tuturuan ko kayo kung papaano mag-reformat ng computer. At sasabihin ko na rin po sa inyo kung ano ang OS na gagamitin natin para sa pag-reformat ng PC. Ano? So, yun mga kaibigan, mag-start na po tayo. Okay, ang mga kailangan po natin sa video na ito ay syempre USB drive. Ang gamit ko ay ang Kingston na 64 GB na flash drive. And then syempre kailangan din po natin ng internet connection dahil paano po natin may install yung OS or paano po natin madadownload yung OS kung walang internet connection, di ba? So, yun lang guys, ang kailangan lang po natin ay ang USB drive natin. So, gagamit nga po pala tayo ng Rufus. Para pag na-download na yung OS, ay i-upload na lang po natin sa Rufus to our USB. So, yun. Umpisa na natin. Okay, ang una po natin gagawin dyan guys, ay bubuksan po natin yung Google. And then, isi-search po natin ang Rufus. Okay, pipindutin po natin yung nasa unang link. Ayan. And then, pupunta po tayo. Hintayin lang po natin. Pupunta po tayo sa baba na kung saan makikita nyo po ang download. Ayan. So, ang pipiliin po natin ay yung Rufus 4.3.exe na standard nasa pinakataas. Ayan. Ito. Okay. Habang nagda-download dyan, ay ida-download na rin po natin yung OS. Okay, dito naman po sa tab na ating ay isi-search po natin ang Ghost Spectre ISO. Ayan, medyo nagkamali lang po ako dyan, kaya papalitan po natin ng ng Ghost Spectre ISO. Ayan. Pasensya na po pala sa labo guys ha. Hindi ko nga alam kung ba't nangyari yan eh. Pero tuloy tayo, ayan. So pipiliin po natin ay yung nasa Ghost Spectre Custom OS Made for You by the Ninja JP. Ayan, so hintayin lang po natin. Ayan, nakapasok na tayo. So, pupunta po tayo doon sa pinakababa. Ayan. And then, pupunta po tayo doon sa may, or magda-download po tayo doon sa may normal bootable. Ayan, as you can see, doon po tayo sa may media file or media file. Ayan, so hintayin lang po natin yung bilang-bilang doon. Okay, hintayin lang po natin. Okay, ayan na. Ayan, so pipindutin po natin yung download ISO. Ayan, download na po natin. Ayan, so as you can see, 3 GB lang po siya. So, sinasabi ko na lang po kasi nga malabo ang ating display. Ayan, so yan. So, hintayin na lang po natin na mag-download niyan, okay? Ipopost ko muna tong video na to and then babalikan ko po kayo once na tapos na po ang ating pag-download, Okay, ngayong na-download na po yung dalawa, bubuksan po natin yung Rufus. Ayan. Hintayin lang po natin. Ayan, nagbukas na. So, ang gagawin po natin, syempre dapat nakakabit yung USB, na pagkakabitan natin ng ISO. So, ang gagawin po natin ay, dito po tayo sa may book selection and then, ilalagay po natin doon sa may this or ISO image, na bootable. And then, isa-select na po natin yung ISO na gagawin natin or yung ISO na ilalagay natin sa USB. Okay, dito naman tayo sa partition scheme. Dapat ang partition scheme natin mga kaibigan is MBR. Kasi yun po yung pinaka-compatible sa lahat ng PC. Ayan. Okay. Okay na po yan. So, wala na po tayong papakialaman dyan, So, dito naman po sa format options, wala na rin po tayong papakialaman dyan as is na po yan. So, ang gagawin na lang po natin ay ipipress na lang po natin yung start. Ayan.
Okay. So, hintay na lang po natin yan. Okay, ngayong okay na po ang ating USB, pwede na po nating isara yan, and then tanggalin ang ating USB, and pwede na po nating gamitin ang ating bootable device. Ano? Pwede na po nating gamitin sa PC na ating i-reformat. Okay, ngayon nalagyan na po natin ng bootable drive or nalagyan na po natin ng OS ang ating USB, ilalagay na po natin to sa PC. Ayan. And then, bubuksan po natin yung PC. And then, hintayin lang po natin. And then, ipipress po natin yung delete key. Para mapapunta po tayo sa BIOS. Ayan. So, nasa BIOS na po tayo. So, dito sa BIOS, pupunta po tayo sa advanced. Ayan. Tapos, punta po tayo dito sa... hindi po. Mali po. Punta po tayo dito sa may boot device priority. Ayan, kung nakikita nyo po. Ayan. So, ang first boot device po dapat natin is yung USB. Yung USB na kinabit natin sa PC. So, dapat ang second drive dito ay yung, yung hard disk or SSD nyo. So, yun. Dahil nga ang boot device priority natin ay yung USB, pwede na po tayong mag-proceed, Yan. Yan. So, magpo-proceed na po tayo. Yan. Press any key to boot to USB. Yan. Yan. So, hintayin lang po natin. Okay, so nandito na po tayo sa setup. So, dito po, ayan, wala na po tayo papakialaman dyan. So, pipindutin na lang po natin yung next. Okay. So, ang pipiliin po natin dito ay, may pagpipilian po tayo dito, mga kaibigan. So, ang pipiliin po natin dito ay yung super light. Dahil ang super light po, ito po yung tinanggal na lahat nung, tinanggal na po lahat nung tinanggal na po lahat nung mga bloatware. Dito naman sa compact, parehas din lang pero may natitira pa rin, So, dito po tayo sa super light. Ayan, ang pipiliin ko po ay yung super light plus Windows Defender. Ayan. Ano nga ba ang Windows Defender? Ang Windows Defender ay parang isang software na kung saan para siyang antivirus pero nandoon na talaga sa computer yan or nandoon na talaga sa operating system niyo yan. Okay, so nandito na tayo, So, gagawin natin, i-delete po natin yung partition, I-reformat natin lahat, yan. Di-delete natin. Yan, di-delete din natin yan. And then, yan. So, ito na pong natitira natin. So, pipindutin po natin ay new. Ayan. And then, apply. Yan. As you can see. Okay. And then, yan. Next po tayo. Okay. So, ngayon, ay hintay na lang po natin na mag-install. Or hintay na lang po natin mag-install yung OS. So, babalikan na lang po natin yan. Okay, ngayon na-install na po yung Windows dito sa PC na ito. So, ayan. So, enter product key. So, wala po tayong product key. Kaya, pipindutin po natin yung do this later. So, ito po pala yung setup. So, ayan. Yung mga customized settings, ganito, ganyan. So, para sa akin, nahayaan ko lang po ito. Kaya, pipindutin ko yung finish. Ayan. Okay.
Okay, the user's password must be changed before signing in. Sige, lagyan natin ng password. Lagyan natin 1, 2, 3, 4. Ayan, as an example. Yan. Okay. Yan, hintayin lang po natin. Okay. Okay na po, ayan. So, ito po yung mismong ano. So, ang next nyo na lang po na gagawin dyan is lalagyan nyo na lang po ng OS, ano. Ay, hindi. Lalagyan nyo na lang po ng mga drivers. So, kung may internet connection po kayo, hindi nyo na po kailangan alalahanin yan kasi automatic na mag-install na po ng drivers yan. Ano. So, yon. Maraming salamat sa panonood. Okay. Kung nagustuhan nyo ang aking tutorial, please paki-like ng video, paki-subscribe na rin po sa ating channel. At kung may mga katanungan po tayo, kung may mga katanungan po kayo, open po ang comment section at as soon as possible, sasagutin po natin yan kaagad. So, yon. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Christian Joshua A. Bulataw and yon.